Muli, mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Sa pagkakataon na to, tayo ay mag-aaral na muli ng kanyang mga salita sa In Heavenly Places na aklat. It's March 22, entitled The Faith That Will Not Let Go. Ito yung pananampalataya ni Jacob na hindi niya pinakawalan hanggang siya ay pagpalain ng Panginoon. Sa Genesis 32 verse 26, "And he said, I will not let thee go except thou bless me." You who love to speak of the faults of others, arouse and look into your own hearts. Take your Bibles and go to God in earnest prayer. Ask Him to teach you to know yourself, to understand your weakness, your sins and follies in the light of eternity. So tayo mga tao, kung tunay na tayong nagmamahal sa ating kapwa, makikita natin at kinokorek natin sila. At nalalaman natin na hindi tayo nag-judge ng mga tao, kundi kapag tayo ay magsasalita na may pag-ibig sa ating kapwa, ating kokoreksyonan na may pag-ibig din sa ating kapwa. At tingnan natin ang ating sariling mga puso bago tayo tumingin sa iba. Tingnan natin ang ating Biblia at pumunta tayo sa Diyos sa mamamagitan ng mapagpakumbabang panalangin at tanungin siya, naturuan tayo, nakilalanin ang ating sarili at maintindihan ang ating mga kahinaan. At ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang ay mapatawad at ito'y mapapalitan ng liwanag ng langit. Ask Him to show you yourself as you stand in the sight of heaven. This is an individual work. In humility, send your petition to God and do not rest day nor night until you can say, "Hear what the Lord hath done for me," until you can bear a living testimony and tell of victories won. So, ating tanungin, ating humingi sa Diyos, humingi sa Kanya, at ipakita sa ating sarili na tayo tumayo sa katotohanan. Tayo ay nakastand in truth, mga kapatid. Ito ay sa bawat isa sa atin. Ito yung gawa natin sa bawat isa. Na may mapagpakumbaba na ating ipahayag ang ating mga request sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at tayo ay bibigyan ng kapahingahan. At mapapansin natin na sinasabi dito, "And do not rest day nor night until you can say." Huwag tayong maghintay ng ilang araw bago natin masabi na naririnig tayo ng Diyos. At until na may mga buhay na testimonya na tayo ay nananagumpay sa bawat hakbang sa ating buhay. At nalalaman natin na tayo ay tinitingnan ng mga tao at mga anghel. At anuman ang hakbang natin sa buhay, anuman ang ating mga pinipili na landas sa buhay, nire-record po ito ng ating Panginoon sa langit. Jacob wrestled with the angel all night before they gained the victory. When morning broke, the angel said, "Let me go, for the day breaketh." But Jacob answered, "I will not let thee go, except thou bless me." Then his prayer was answered. So maging ganito din yung panalangin natin, kagaya kay Jacob na nakikipagbuno talaga siya sa anghel na kung saan buong gabi ay hindi niya talaga pinakawalan ang anghel hanggang siya ay pagpalain. Ito yung pananampalataya na humahawak sa imposible para sa atin. Hinahawakan natin ang pananampalatayang itong mga kapatid. At ito yung gusto ng Panginoon na para sa atin na angkinin natin ang pagpapala. Pagsikapan natin itong matanggap, mga kapatid. Pilitin natin ang Panginoon na atin itong makakamit. At natatandaan natin na hindi natin ito pakakawalan ang kanyang pangako hanggang ito'y makatransform sa ating buhay. Hindi natin pakakawalan ang kanyang katwiran until na maging kagaya tayo sa kanya. Until na ang ating buhay ay ma-reflect sa buhay ni Kristo. O ang buhay ni Kristo mismo ay ma-reflect sa ating buhay. At nasasabi natin dito na pinagpala si Jacob sa panahon na yun. Siya ay binasbasan ng anghel na yun. Binasbasan ng Panginoon mismo, mga kapatid. "Thy name shall be called no more Jacob," said the angel, "but Israel. For us a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed." So, mapapansin natin yung pangalan ni Jacob ay pinalitan ng Israel, means people of God. Kapag tayo ay nakipagbuno sa Panginoon, mga kapatid, tayo ay tatawaging bayan ng Diyos dahil hinahawakan natin o pinanghahawakan natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. Kahit hindi tayo karapat-dapat nito, dapat nating ihingi sa Panginoon. Pilitin natin siya na atin angkinin ang lahat ng pagpapala. Hindi lamang sa temporaryong pagpapala, kundi araw-araw. Every blessing sa buhay natin, kailangan nating makamit ito. Dahil kung wala siya, wala din tayong magagawa. We need the perseverance of Jacob and the unyielding faith of Elijah. Time after time, Elijah sent his servant to see if the cloud was rising, but no cloud was to be seen. At last, after 7 times, the servant returned with the word, "There ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand." So ito, mapapansin natin na
kinakailangan meron tayong perseverance na kagaya kay Jacob, na kung saan humahawak siya talaga siya sa pananampalataya na sa mga bagay na hindi nakikita. At itong hindi na natitisod na pananampalataya ni Elijah, na hinihintay niya, nananampalataya si Elijah sa panahon niya na siya ay nakakita ng clouds na hindi pa nagra-rise, nakikita niya na walang clouds na kanyang nakikita, ngunit nanampalataya siyang may clouds in the time. At last, after 7 times, yung servant nag-return sa salitang bumangon ang maliit na clouds out of the sea like a man's hand. Nawa ay ang ating pananampalataya ay i-build natin, ipatayo natin sa pundasyon ng ating Panginoon, yung prinsipyo niya na hindi talaga natutumba, hindi pa ulit-ulit, hindi pa balik-balik, hindi nagdadalawang isip, at higit sa lahat, hindi nawawala. Dahil ito yung ating pundasyon sa ating buhay bilang Kristiyano. Did Elijah stand back and say, I will not receive this evidence. I will wait till the heavens gather blackness? No, he said, it is time for us to be going. He ventured all upon that token from God and sent his messenger before him to tell Ahab that there was the sound of abundance of rain. So ito yung mapapansin natin si Elijah, napaka faithful sa Panginoon. Nakikita niya at nalalaman niya na kahit na imposible na mangyari in that time, yung pangyayaring uulan. Ngunit si Elijah ay nanalangin sa Panginoon at in that time umulan nga. Na kahit wala siyang nakikitang palatandaan na uulan, pero nanampalataya siya sa Panginoon. Naniwala siyang uulan dahil ito i-request niya. Pinanghahawakan niya ang pananampalatayang ito, mga kapatid. Did Elijah stand back and say, I will not receive this evidence? So hindi siya naghintay hanggang hindi niya hinintay na mawala yung blackness ng o yung mga palatandaan para umulan, kundi nanampalataya siya sa Panginoon kahit walang palatandaan na didinggin ang kanyang panalangin. Kaya sa atin ngayon in the present time, mga kapatid, ang ating pananampalataya na kahit hindi natin nakikita o hindi natin nararamdaman yung mga na sinasagot ng Panginoon ng ating panalangin, panghawakan po natin ito dahil paulit-ulit natin itong ihingi sa Panginoon, paulit-ulit natin itong angkinin na atin ito, makakamit natin ang tagumpay at ang sagot sa ating mga panalangin. It is such faith as this that we need. Faith that will take hold and will not let go. Inspiration tells us that Elijah was a man subject to like passions as we are. Heaven heard his prayer. He prayed that rain might cease, and there was no rain. Again, he prayed for rain, and rain was sent. So, ang ating panalangin, mga kapatid, kapag once ka lang nanalangin, ikalawa, ikatlo, hindi pa dinidinig ng Panginoon, kinakailangan may pananampalataya kang madidinig ito dahil nalalaman mo na ito ay kanyang kalooban. It is such faith at this that we need. Ito yung kinakailangan natin na pananampalataya. Humahawak tayo sa imposible na mangyari sa ating buhay. Kailangan tayong humakbang sa sea of the impossibility. Doon na kung saan, sa lugar na hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa iyo, ngunit nanampalataya ka sa Panginoon, na iingatan ka sa lugar na iyon. At nalalaman natin kung paulit-ulit natin itong hinihingi sa Panginoon, paulit-ulit tayong nananalangin sa Panginoon, hindi agad on the spot na ibibigay ng Panginoon ito. Pinaprocess ng Panginoon ang ating patient, ang ating perseverance, ang ating faith, mga kapatid, ang ating pananampalataya sa Kanya. Pinaprocess niya ito kung papaano nating panghahawakan ang mga bagay na kanyang ipagkakaloob sa atin talaga. Perfect time, mga kapatid, in a perfect time. Hintayin po natin na panghawakan o hintayin natin na darating ito. At sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya, ito yung dalawang kamay na hahawak sa pangako ng Panginoon na kahit hindi mo ito matatanggap ngayon on the spot, pero nasa process po ang pagtanggap ng biyaya ng Panginoon. Kaya maging kontento po tayo kung ano yung mga pagpapala na pinagkaloob niya sa atin at ano yung mga nagagawa natin ngayon, gawin po natin. And why should not the Lord be entreated in behalf of His people today? Oh, that the Lord would imbue us with His Spirit. Oh, that a curtain might be rolled back that we might understand the mystery of godliness. So sa ating mga tao ngayon, nakikita natin na imposible para sa atin na magawa yung mga bagay na iyon. Ngunit nakikita natin dito na bakit hindi tayo makatiwala o magbigay ng tiwala sa ating Panginoon sa panganahon natin ngayon.
Ang Panginoon ba ay hindi niya ba ipagkakaloob ang kanyang banal na espiritu kapag tayo hihingi? Mga kapatid, oh, that the curtain might be rolled back. Kahit na nakatabon niyang kortina sa atin ngayon, kahit hindi natin maintindihan yung misteryo ng kanyang pagkadiyusan, mga kapatid, nalalaman natin kapag pinanghahawakan natin ang kanyang pangako na walang pag-aalinlangan. Hindi lang on the spot, kundi in a process, mga kapatid. Walang shortcut. In a process, malalaman natin na ibipagkakaloob talaga ng Panginoon sa atin ang mga bagay na ito. Kapag tayo ay naging tapat at higit sa lahat, nagpapatuloy sa laban, nagpapatuloy sa pananampalatayang hahawak sa mga bagay na imposible para sa atin. Kaya may marami tayong mga Bible character na nagiging example din sa ating pananampalataya ngayon. Kaya isipin natin, ano ba yung mga kasalanan natin? Baka ito yung nagiging hadlang, kaya hindi natin natatanggap ang ating mga pinapanalangin. Kaya mas maigi na i-reconcile natin sa Panginoon ano yung mga nagbabagabag sa ating puso. Ano ba yung mga humahadlang sa biyaya na ipagkakaloob na sa atin ng Panginoon. At ito'y kung tatanggalin na ng Panginoon, inialay na natin sa Kanya ng buong-buo ang ating puso, ipagkakaloob niya sa atin ang mga bagay na magagamit sa Kanyang gawain. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, binibigyan ng emphasize dito, mga kapatid, yung kung paano natin panghahawakan ang mga bagay na imposible. Yung pananampalataya na need natin ngayon is yung pananampalatayang humahawak sa mga bagay na hindi nakikita. Yung pananampalatayang hindi mo man malaman kung ano man ang mangyayari sa iyo. Yung pananampalatayang hahawak sa mga bagay na I don't think so if malalaman mo o hindi. Basta ang pananampalataya na gusto ng Panginoon na ipagkaloob sa atin, yung pananampalatayang mga bagay na pinanghahawakan natin, na hindi natin nakikita. At paulit-ulit natin itong sasabihin para maalala natin na ang ating Panginoon ay talagang ipagkakaloob niya sa atin ang lahat ng bagay, lalo na kapag kalooban niya. At tandaan natin, lahat ng ating hinihingi sa Kanya, kinakailangan under sa Kanyang willingness, under sa Kanyang will. Kung ano aman ang mangyari sa ating buhay, dapat nakatuon ang ating pag-iisip, ang ating puso sa mga bagay na makalangit. So, kung ano man yung mga disappointment na ating nagagawa, wag na po natin yung tingnan. Ang tingnan natin yung nagawa ni Kristo sa buhay natin. Yung mga pagpapala, mag-focus po tayo sa in the future na inihanda ng Panginoon para sa atin. Mabago tayo, mapabanal tayo ng kanyang mga salita. I-meditate natin, mag-devotion po tayo sa ating buhay. Kung ano man ang mga humahadlang ng biyaya ni Kristo sa atin, atin pong pagsikapan na ialok sa Panginoon ang ating munting hain ng ating buhay, mga kapatid, upang magamit niya tayo sa kanyang gawain. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.